Hello kapatid! Kumusta at welcome sa aking YouTube channel. Napanood mo na ba yung nauna kong video sa kung paano kabisaduhin ng 10 utos ng Diyos? Kung hindi pa, maaari mo pa rin naman itong mapanood. Ngayon, ang tanong na sasagutin natin ay ano ba ang kasaysayan patungkol sa 10 utos ng Diyos? At bakit matapos itong isulat sa aklat ng Exodo, ay muli itong isinulat sa aklat ng Deuteronomio. Ang 10 utos ng Diyos ay mababasa natin sa aklat ng Exodo chapter 20 verse 1 to 17. At muli naman itong isinulat sa aklat ng Deuteronomio chapter 5 verse 1 to 21. Noon, ang pagkakaalam ko, kaya nangyari yon dahil binasag ni Moises sa galit niya yung 2 tipak na bato kung saan nakasulat ang 10 utos ng Diyos. Pero nang simula kong aralin ang Biblia mula sa pasimula or doon sa aklat ng Genesis, doon ko naintindihan. Marami pala akong nalalaman noon na hindi naman pala talaga ganoon. Kaya huwag mong i-skip ang bidyong ito at natitiyak ko sa iyo, bukod sa tanong na naririyan sa screen, ay marami pa tayong bagay na matututunan. Marami ka pang mapupulot dito at baka ilan sa mga kaalamang ito ay dito mo lang sa video na ito matutunan. Sige, simulan na natin. Makikita mo ngayon sa iyong screen ang 5 aklat na isinulat ni Moises na tinatawag ding Torah, Pentateuch, at Book of Law. Makikita mo rin dyan yung scriptural description ng bawat aklat na nagsasabi ano ba ang mababasa natin sa bawat aklat. Una ay ang Genesis at sa tapat niya nakalagay beginning. Kasi ipinapakita ng aklat na ito kung paanong nagsimula ang lahat. Kung paanong nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, ang karagatan, ang mga ibon, isda, mga hayop, at kung paanong nilikha ng Diyos ang tao. Makikita rin natin dyan kung paanong nagsimula ang kasalanan at ang kaligtasan. At kung paanong nagsimula ang lahing Hebreo na siyang pinagmulan ng tinatawag natin ngayong mga Israelita. Nagtapos ang aklat na ito sa Ehipto, kung saan ang mga anak ni Jacob na tinatawag na Israel ay dito na nanirahan. Nangyari ito sa pamamagitan ni Joseph, na noon ay naging opisyal sa Ehipto. Dinala niya yung kanyang ama at yung kanyang mga kapatid dito sa Ehipto at dito na sila nanirahan. Makalipas ang 400 taon, 400 years. Siyempre, patay na. Patay na itong mga anak ni Jacob. Yung 12 niyang anak na siyang pinagmulan ng 12 tribes. At yung mga nakakilala kay Joseph, mga patay na rin. At ang pumalit ng mga naging pinuno ng Ehipto ay malulupit na. Inisip nila na dahil mas marami na ang mga Hebreo ay maaari itong maging banta para sa kanila. Kaya naging malupit na sila sa mga Hebreo. Book of Exodo. Dito na nagsimulang ipakilala ng Diyos si Moises. Ang scriptural description ng Exodus or Exodo ay exit or way out. Bakit? Kasi ipinapakita ng aklat na ito kung paanong ang mga Hebreo ay iniligtas or pinalaya ng Diyos sa pagkaalipin sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Moises. Hanggang sa sila ay makarating sa lupain ng Sinai. At doon sa bundok ng Sinai or Mount Sinai, ibinigay ng Diyos ang mga kautusan. Kasama diyan ang 10 utos ng Diyos
at ang ilan sa mga kautusan na mababasa natin sa Book of Leviticus. Ang description ng Book of Leviticus ay Rules for Life and Worship. Kasi ito yung aklat na naglalaman naman ng mga batas at mga tuntunin sa pagsamba. Ito ngayon ang tanong, kapatid. Paanong nangyari na ang sumulat ng aklat ng Genesis ay si Moises? Gayong hindi pa naman niya alam kung ano yung mga nangyari doon. Kasi Book of Exodus, after 400 years, doon lang lumitaw si Moises. Naniniwala ako doon sa tinatawag na God's revelation. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagpahayag nito sa kanya. At maaring naganap ito doon sa bundok ng Sinai. Ikalawang tanong ay, ano ba yung kahalagahan? Bakit sila binigyan ngayon ng mga kautusan? Ang dahilan niyan, kapatid, dahil sa lupain ng Kanaan na siyang lupang pangako ay may iba pang mga lahi na naninirahan. Katulad ng mga Hiteo, mga Hebuseo, mga Hivita, mga Pilisteo na may kani-kaniya ring mga hari. At meron silang mga practices na hindi po kalugod-lugod sa Diyos. Isa na diyan yung paikipagtalik ng lalaki sa kapwa niya lalaki, ng babae sa kapwa niya babae. At meron pa, tao sa hayop. At meron din silang mga child offering, no? Na kung saan hinahandog yung sanggol na sinusunog. At sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Meron silang mga kinikilalang Diyos, kabilang dyan si Asherah at si Baal. So, ibig sabihin, yung mga batas na ito na nakasulat sa Book of Exodus, yung mga alituntunin na nakasulat dito naman sa Book of Leviticus, ay siyang magiging pamantayan nila ng pamumuhay pagdating nila doon sa lupang pangako or sa lupain ng Kanaan. Ngayon, pag-usapan natin ang unang pag-akyat ni Moises sa bundok ng Sinai para sa 2 tapyas ng bato na kinasusulatan ng 10 utos ng Diyos. Ito ay mababasa natin sa aklat ng Exodus chapter 24 verse 12 to 18. At sa verse 12 ito ang nakasulat. Exodus chapter 24 verse 12, sinabi ni Yahweh kay Moses, umakyat ka rito, maghintay ka, at ibibigay ko sa iyo ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng mga kautusan at ng mga tagubilin. Sinulat ko ito upang maging tuntuning ituturo mo sa mga tao. Sa verse 18 naman, at unti-unti siyang natakpan ng ulap habang umaakyat, nanatili siya sa bundok ng 40 araw at gabi. 40 days and 40 nights naroroon sa bundok itong si Moises. Exodus chapter 32. Habang si Moises ay nandun sa itaas ng bundok, ito naman ang kaganapan sa ibaba. Ang mga tao ay gumawa ng gintong guya. Pagkatapos, nagkaroon sila ng kasiyahan. May awitan, sayawan, at ipinapahayag pa nila na ito raw yung Diyos na nagpalaya sa kanila sa Ehipto. Dahil diyan, nagalit ang Diyos. At dapat sa pagkakataong iyon ay lilipulin na sila ng Diyos. Pero dahil sa pakiusap ni Moises, hindi ito itinuloy ng Diyos. At pagbaba ni Moises, ito ang nangyari sa 2 tipak na bato na kinasusulatan ng 10 utos ng Diyos.
Exodo chapter 32 verse 19, nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato. Yun yung kanyang ginawa. No? Basag yung 2 tapyas na bato na kinasusulatan ng 10 utos ng Diyos. Anong ginawa niya doon sa gintong guya? Winasak niya rin yun. Sabi nga ng Biblia, dinurog niya ito hanggang sa maging pino, tapos ipinainom niya sa mga tao. Dahil sa pagkawasak ng naunang 2 tapyas na bato na kinasusulatan ng 10 utos ng Diyos, muling pinaakyat ng Diyos si Moises sa bundok ng Sinai. Exodo chapter 34 verse 1 and 2, ito yung ating mababasa. Verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moises, tumapyas ka ng 2 batong tulad noong una, at isusulat ko roon ang nasa mga tapyas na batong binasag mo. Bukas, gumaya ka ng maaga at magpunta ka sa akin sa taluktok ng bundok ng Sinai. Exodo chapter 34 verse 28, si Moises ay 40 araw at 40 gabing kasama ni Yahweh. Hindi kumain o uminom. Isinulat ni Yahweh sa mga tapyas na bato ang mga tuntunin ng tipan, ang 10 utos. Ibig pong sabihin, ang Diyos pa rin ang nagsulat doon sa 2 tapyas na bato. Ngayon, ang ginawa naman ni Moses, gumawa naman siya ng kaban at doon inilagay yung 10 utos. Sabi nga, tinatawag itong kaban ng tipan. Punta tayo ngayon sa Book of Numbers. So, Numbers. Pero, hindi lamang ito tungkol sa pagpapabilang sa mga tao at sa pagsasaayos ng posisyon at tungkulin ng bawat tribo. Kasi ipinapakita rin ng Book of Numbers ang isang mahalagang pangyayari sa kanila doon sa ilang, kung bakit sila nagtagal ng 40 taon doon. At yan ay mababasa natin sa Numbers chapter 13 hanggang chapter 14. Sila noon ay nasa lupain ng Paran. Mula doon nagsugo si Moises ng 12 espiya. So, ibig sabihin, isa sa bawat tribo. 40 araw silang nagmanman sa lupain ng Kanaan. At pagbabalik nila, ito ang kanilang naging ulat. Yung 10 ay nag-ulat ng negatibo, na siyang nagdala ng labis na pagkatakot sa mga mamamayan ng Israel. Ito namang 2, si Josue saka si Caleb, positibo yung kanilang naging ulat. Pero kung naroon ka, sino ang iyong pakikinggan? Natural ang pinakinggan po ng mga tao ay yung nakararami, yung 10. At dahil diyan, nagpasya silang tumalikod sa Diyos. Nawalan na sila ng tiwala sa Diyos na kaya silang dalhin nito sa lupang pangako. Dahil sa kanilang pagtalikod, nagalit ang Diyos at sa puntong iyon, nagpasya ang Diyos na lipulin silang muli. Pero alang-alang kay Moises, sa panalangin nito, sa pakiusap nito, at alang-alang na rin dito kay Caleb at kay Josue, hindi ito itinuloy ng Diyos. At sa halip, ang naging konsekwensya ng kanilang ginawa, eto, Numbers chapter 14 verse 34.
Ang 40 araw na pinagmanman ninyo sa lupaing iyon ay tutumbasan ko ng 40 taon ng pagpapahirap upang madama ninyo ang aking puot sa loob ng panahong iyon. Sa kaparusahang ito, kapatid, ang naging epekto, lahat ng kasama sa census na may edad 20 taon pataas ay hindi na makakapasok sa lupang pangako. Ang tanging makakapasok na lang ay ang kanilang mga anak. So ibig sabihin, pagkatapos ng tagpong ito, marami silang mararanasan. At sa mga mararanasan nila, sakit, digmaan, pagkagutom, maaari na nilang ikamatay. Kasi hindi na sila makakapasok doon sa lupang pangako. Ibig sabihin, dito na sa ilang sila mamamatay. Kapatid, Book of Numbers, makikita mo dyan kanina yung description, people in the wilderness. Ibig sabihin, ito yung kanilang mga karanasan noong sila ay nasa ilang. Huling aklat, Book of Deuteronomy or Deuteronomio. At makikita mo dyan, challenge to the people of God. Kasi nung panahong iyan, sila ay nasa kapatagan na ng Moab, plains of Moab, no, sa lupain ng Sitim. Malapit na ito sa Ilog Jordan na kanilang tatawirin. At kapag nakatawid na sila ng Ilog Jordan, ibig sabihin, nakapasok na sila sa lupang pangako. Ngayon, nandun sila sa kapatagan ng Moab, ang ginawa ni Moises, tinipon niya yung mga mamamayan. Bakit? Kasi itong mga ito ay mga bagong sibol na. Nagkamatay na yung iba dahil sa mahabang paglalakbay, maaring sa digmaan or sa sakit or kung ano pa mang mga kadahilanan. Itong mga natitira, tapos may mga matatanda rin sa puntong yan, no? Yung mga kabataan dyan, wala na silang alam patungkol sa nangyari sa nakaraan. Book of Deuteronomy, tinuruan sila ni Moises. At kasama sa mga itinuro ay ang 10 utos ng Diyos. Lahat itinuro niya sa kanila. Kaya nga ginunita ni Moises lahat kung ano yung nangyari. Ngayon, yung mga itinurong yan, yung pagtuturong ito ni Moises ay upang ihanda ang mga bagong sibol na mga mamamayan ng Israel sa pagpasok sa lupang pangako. Kasi siya hanggang dyan na lang. Hindi na siya makakapasok. Ang gagawin niya, aakyat na lang siya ng bundok, tapos tatanawin yung lupang ipinangako sa kanila. So ito pala yung dahilan kung bakit nakasulat na nga sa Book of Exodo, nakasulat pa rin sa Book of Deuteronomio. Kasi pagtuturo pala ito. Kaya nga mapapansin natin, parang nakasulat na to dun sa tapos inulit-ulit dito. So, yun yung dahilan para ito sa mga bagong sibol ng mga mamamayan ng Israel. Bakit challenge to the people of God? Kasi, ang tanong ngayon para sa kanila, sila ba ay susunod o susuway? Mula sa kanilang mga napag-alaman, kapag sila ay sumunod sa Diyos, natural, pagpapala ang aabutin nila. Subalit kung sila'y susuway, anong pwedeng nilang asahan? Sabi nga sa term natin ngayon, pagpapalo. Salamat sa iyong panonood, kapatid, at inaasahan ko na marami kang natutunan mula sa videong ito. Kung nagustuhan mo, thumbs up lang. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na rin. Huwag mong kalilimutan na i-click ang notification bell, piliin mo ang all para ma-update ka sa mga susunod pang video na i-upload ko. Salamat at purihin ang Panginoon.